Come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Uubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kulitan ng tawanan dito sa bagong tambayan. Ang bigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag nang tangkain sumubok, hindi kayo lusot. Bawat tanong may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Alright, ito na yun. Yeah. Alright. Okay guys, welcome back to our episode 3 ng Mindstock. Andito na naman kami para magbigay ng mga impormasyon na hindi nyo akalain kailangan nyo pala sa inyong mga buhay. And, since ito yung ating special episode for the Chinese New Year, Happy New Year, Kong Hei Fat Choi. Sabi nga ng mga ano natin dyan, mga New Year. yes, mga friends nating Chinese, Kong Hei Fat Choi or Kong Hei, ano yung isa? Kong Hei Guatsai. Yun. Pagkakalam ko. O basta, I'm wishing you very, very prosperous New Year sa lahat ng mga kapatid natin at sa mga Chinese community and the whole China, I guess. Please, stay safe ngayong panahon ng pandemic, no? Ayan guys, by the way, andito pala tayo ngayon para ipakilala ang isa sa mga big time. Yeah. Big time na mga kakilala ko. Isa sa mga OG college friends ko, sobrang close. Give it up for Barken! Yo! Kamusta bikes? Ayos lang. Eto. Medyo tumaba daw ako eh. Oh, tumaba. Oo nga. Well, normal lang. Ano ba mga pinagkakabalahan mo lately? I'm into music ulit eh. Music. Bumalik ako sa banda, tas dire-diretso pa rin yung natin. Trip Can you share to us ano pangalan ng band niyo, saan kayo tumutugtog or saan yung mga gig niyo na pinupuntahan ngayon? I'm into so-called rap metal. Shoutouts Gazera. Yan. Oo. Regular kami dati sa sa QC ganyan. May gig din sa sa Malate. Pero sa ngayon kasi kababalik ko lang ulit eh. Pandemic, ano naman yung sitwasyon. Kaya medyo pa kami. Na bubuelo pa rin. Bumubuelo. So, tawag dito, yung band nyo or yung ginagawa mo, which is rap metal, may iba't ibang genre ng rap no? Which is, syempre, di ba? Ano yung rap metal? Ano yung kind of atake niya? Different to other metal genre. Commonly, ibang rap genre. Commonly, siya eh. Parang aggressive siya. Mm-hmm. Tapos, mostly, may parang political context. Okay. Something. So, parang ini-express nyo through rap or yung through music nyo yung inyong frustrations or feelings toward the political landscape ngayon natin, parang ganon. Mostly mga socio-political issues, ganyan. Nice. Ayos yun Yun, eye-opener. Eye-opener, oo. Yung kay Glock 9, ano ba klase ng rap music yung sa kanya? Progressive. So, iba ba yan sa yung rap metal niya? Progressive din yun, di ba? Tama ba ako? Or what? Ano yung pinagkaiba niya? Parang wala naman masyado. Mas mas kalmado lang yung niya. Pagkaka-setup. I see. Sa rap metal setup kasi parang heavy. Medyo aggressive, ganun. Okay. Ayos. Mas heavy rin yung yung instrumental. Hindi ako natatandaan ko growing up, kasama ko si Kuya Ricky. Kilala mo naman si Kuya Ricky, pinsan ko, di ba? Napakahilig dun. Hip-hop yun eh. Yung mga kantahan niya, yung mga gusto niyang mga rapper dati, sila Eminem, ganyan. Sila 50 Cents. Yan yung mga favorite niya. Mga hip-hop,
popular Icons, icons, di ba? So, growing up, medyo may background din ako sa ano. Pero kasi dati, natatandaan ko, sumabay dyan dati yung culture ng ng rock. Yung mga tinatawag yung- na new metal. Yan. Tawag dito, no, high school ako, uso yan, mga parokya ni Edgar, ganyan. Tapos meron pa ngang parang Mas rock, alt rock. alternative rock, no? Yung yung parang head to head pa nga yung mga hip hop dati, tsaka mga rockista dati. Natatanda mo yung era noon, di ba? Ganun dati eh. Masyado kasi nilang sinensationalize yun eh. Oo. Ano bang tawag dun sa pinaghalong hip-hop at rock? Yun. Nung mga panahon na around 93 siguro, hindi pa nila alam yung crossover. Yung crossover na tinatawag. Na pwede palang mag-rap over the instrumentals ng rock. Oo. Pero sa atin parang na-miss nila. Na-misunderstood nila kasi parang dapat pag rockista ka lang, 'di ba? May ganung notion. Pagka rapper ka o hip hop ka, dapat dito ka lang sa mga hip hop eh. Nagrarambulan. Oh, 'di ba? Rumble putya pagka sa mga sa simbahan, wag simbang gabi, yung mga tintawag nila kasi yung mga hip hop dati, ang tawag ng mga rockista boloks eh. Ay, mga boloks na yun, yan, abangan natin yan, mga ganun, 'di ba? Ganun dati eh. Ngayon medyo mas mas accepted na yung both. Yung ganong type ng At wala na rin yatang discrimination about kung ano yung hindi naman lahat, pero wala na masyadong discrimination ng kung ano yung preferred na type ng music mo, no? Kasi ayun na, pinakilala na siya. Andiyan na yung Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, nasa locals, meron tayong Slapshot, meron tayong Greyhounds. And nagkaroon na rin ng kalinawan sa type of music na yun. Ako nga, nauwi sa J-pop eh. Hindi, maganda kasi J-pop eh. Hindi, kasi alam mo naman, illustrator ako, di ba? Like you, di ba? Alam mo naman, nagdo-drawing ka din eh. Syempre, ang pampagana natin pagka nagdo-drawing is music from anime, yung mga nostalgic Hindi natin masasahalayan eh. So, yun lang yung aking parang part ng pagiging musically inclined pagka nakikinig ako ng Japanese anime songs, parang mas ginaganahan lang ako mag-drawing. Sa Japanese din So, sa mga Japan icons, popular na rin yung may nagra-rap sa instrumental ng rock eh. Yung sa Air Gear, diyan. Yan. Oo, Air Gear. Ewan ko kung familiar kayo sa Air Gear, guys. Napakaganda nun. Isa yun sa mga nung college days, yun yung isa sa mga favorite natin, no? Anyway, speaking of college days, dati, tawag dito, fine arts tayo, di ba? I mean, talagang solid na solid tayo sa pagdodrawing. Shoutout pala natin yung mga kaklase natin dyan. Sila Lani, sila Leslie, sila Aldrin, yan, sila Kim, Luigi, yan. And the guys, no? Tagal na natin silang hindi nakita. Si Harvey, guys, oy. Ingat ka dyan lagi, ha? Sino pa ba? May nakalimutan pa tayo? Yan, sila Stephen and Dagang, pati yung mga teacher natin ng college, no? Shoutout nga pala sa inyo. Ayan, pakarami lang kayo mga teacher kayo. Many to mention. Napakarami pala. All of the above. So, ayun, naalala ko pag di ba nung college days tayo, di ba speaking of Chinese New Year, pag Chinese New Year, February, pumupunta tayo sa Binondo Bikes, natanda mo yun? Parang tradisyon na natin yun. Di ba? Kahit nga yung hindi natin kaklase, na tropa ko si Franklin na isasama pa, di ba? Pupunta pa tayo sa Intramuros. At ang dami yun. So many good memories eh. Mga panahon na naghahabol tayo ng dragon. Mga Chinese foods. Di ba? Mga panahon na wala rin tayong pera. Siyempre, broke. We are so fucking broke, man. Ano ba yan? College days. Ayun, wala lang. Naisingit ko lang kasi, alam mo, this episode is connected to, Chinese tradition, Chinese food. Ang unang tanong ko muna sa'yo, Bikes, ano yung comfort food mo? Bukod sa spaghetti, siyempre, pizza, ganyan. Pizza? Oh, wow, you're some kind of an Italian. Pizza and spaghetti. Napaka-Italiano mo naman. Ano pa ba?
Mga street foods. Street foods na... Tusok-tusok. Ayan. Sausaw to the sauce. Wow. Well. Konyo. Hepaling. Well, kasi, di ba, pagka nakakain ka ng comfort food mo, parang it takes you to another dimension. Parang, Iba. It gives you, if you're sad, it can make you a little bit happier, di ba, kahit paano pag nakakain ka. Ibang invigoration yun, pre. Yeah. Kaya nga, sa akin, ako talaga first love ko, high school pa, first year high school ako, nahiligan ko talaga to. O in love talaga ako rin sa lasa ng siopaw. Oo, siopaw. Favorite ko yan. Pag kumakain ako niyan, parang akong alam mo yung Christmas, pagising mo, you're just going to listen to the Christmas carols, mga ganyan. Parang nakakarating ka ng nirvana. Pag nakakain ako ng siopaw, either asado or bola-bola, ayoko lang ng munggo. Hindi ko type yung munggo. Knowing me, I'm not, hindi naman ako masyado mahilig sa gulay. Pero, I'm starting to eat gulay na ngayon. Pero, masarap lang sa akin kasi yung idea ng steamed buns. Ang sarap niya. Malambot siya. Unlike pag bread na parang binake. Para sa akin medyo dry siya. Matigas, dry. Crusty, di ba? Yun. Kaya nagustuhan ko yung siopaw. May pagka malambot siya at the same time karne yung loob. So, napaka-juicy niya. So, ayun, since siopaw and siomai, Chinese origin yan, we're going to talk about it in this episode of Mindstuck. And this episode, we're going to talk about the urban legend that plagued our siopaw industry for the longest time. Meron ka bang idea kung ano itong sinasabi ko? Parang, meron Yeah. Parang, furry. Yeah, we're going to talk about, actually tama ka, we're going to talk about ano ang katotohanan sa likod ng kasabihan or sabi-sabi na urban legend na ang siopaw daw sa Pilipinas ay gawa sa pusa or tinatawag na sio meow. What is the truth behind it? Talaga? We're going to talk about it. We're going to discuss in our own little way kung ano yung magiging masasabi natin about that urban legend or kung meron kang idea or experiences, baka meron ka nang nakitang kinatay na pusa dyan, knowing you're from Maynila, di ba? Baka meron kang alam sa experience mo. So, we're going to talk about it. And let me just go first. So, for the longest time, like I said, I love siopaw talaga ever since. Marami sa akin nagsabi, nako, napakahilig mong siopaw. Ibig sabihin, kumakain ka rin ng pusa. Sabi ko, bakit naman? Hindi naman porkit kumain ka ng siopaw. Equals sa kagad. Equals sa kagad. Sabi ko, sabi-sabi lang naman yun ang siopaw gawa sa pusa. Pero, at the back of my mind, hindi natin alam kung saan galing yung karne na yun. Kasi ang karne, parang pag diluto mo na, pare-pareho na lang ang itsura nun, di ba? What if? Ikaw, naisip mo na ba yun? What if kinain mong siopaw is pusa? If you know, will you still eat it? If you already ate one, nakain mo na, di ba? Pero masarap, tutuloy mo pa rin ba pag nalaman mong pusa yung kinakain mong siopaw? Well, kung hindi naman ako namatay, okay lang, syempre. Pero, may, parang sense of, konsensya. Kasi, I love animals, pre. Pusa yun Nakakaawa, no? I mean, pagdating sa mga ganyan na medyo tabu pagdating, lalo na sa society natin, we are a Christian country and marami sa atin ng mga pet lovers. Conservative natin Correct, oo. Yun na nga yung sinasabi ko na medyo tabu talaga sa atin yung pagkain ng mga pets. Sa ibang bansa nga even though kabayo bawal. Kasi they consider it sa as atin, tapa Kaya lang, sa atin dito, since we are an Asian country, parang medyo tanggap natin yung pagkain ng kabayo. Pero UK or France, parang tabu, basta any other European countries, parang hindi nila gustong horse meat kasi nga parang they treat it as pet. Parang, ako nga akin feeling ko pagkalabaw, parang medyo naawa pa ako kasi a beast of burden natin yun, di ba? Parang medyo nakakapanghinayang pag kinatay mo, Makalang buhay ng kalabaw sa isang, farmer. Ay, oo, lifeblood nila yan Di ba? Beast of burden nila yan. Narinig ko din sa bansang India, parang sacred yung mga ganun. Cow naman sa kanila.
Sila naman yung mga... Pero sa kanila, pwede kumain ng goat, lalo na sa mga Islamic countries or other countries na sheep, yan pwede sa kanila, wag lang pork, mga ganyan. Pero men to think, pusa yun, napakakit na mga pusa. How parang, paano ka makakaatim na makakatay ng pusa? Anong halang na kaluluwa yung gagawa nun? Or vertical na kaluluwa. Ewan ko. Vertical na kaluluwa. Anyway, ang isa lang sa alam ko, yung urban legend na yan, ayon sa research ko, ano raw yan noong early 1900s dito sa ating 1920s, mga ganon, sa Pilipinas, Chinatown. Same Chinatown na pinupuntahan natin. Yung Mamunlok, ewan ko alam mo yung sikat na Chinese restaurant, matagal na yan sila. Medyo sila. Sila rin naka-invento ng mami, yung mami ngayon, Maron is Mamunlok. Mi is yung cheap noodles. Sila yon yung siopaw. And sumikat sa kanila yung siopaw. To the point na, pag umorder ka daw ng mami, may libreng siopaw. And, yung mga Pilipino noon, they sell like pancakes. Sobrang... Parang yun yung unang value meal na. Yeah. Tapos, sipin mo mahirap lang ang Pilipino. Kutsa bibigyan mo ng noodles, may libre pang siopaw. Doon na ako sa nagbibigay ng libreng siopaw. Pagod na pagod ako, gutom na gutom ako, nagtatrabaho ako halimbawa sa pier o whatever. Gasino lang yung sweldo dati. Oo. Bibili ako mami. Bigyan mo ako libreng siopaw. Malamang babalik uli ako sa'yo. At doon na nga daw sumikat yon yung siopaw ng Mamunlok. Ngayon, ang balita, marami raw parang nainggit. Tsaka, syempre, kumbaga lumaki yung branch nila, dumami, no? Yung mga medyo jealous sa kanilang improvement. Competition yan. Yeah. Nagpakalat ng balita. Rumors. Na, kaya raw libre yung siopaw na Mamunlok. Kasi raw, mga pusa daw, yung ginagamit na karne doon. Tapos, may nagpakalat pa na, may pumasok, hindi ko alam kung Mamunlok na restaurant yon. Pumasok sila ron sa loob ng restaurant. Pagpasok nila sa restaurant, may mga binalatang pusa. Ang naka-label, rabbit meat. Oo, kasi 'di ba ginagamit minsan yan na rabbit meat. Pwede Tanggap rabbit. yan, 'di ba? No, And Chinese cuisine gumagamit din sila ng rabbit meat for other cuisine nila or other luto nila ng meat. Pero siguro ayon dun sa kwento may kakapusan ng rabbit meat at libre lang ang pusa dahil nagkalat lang naman ang pusa. So many stray cats around Manila, 'di ba? Especially dyan sa Binondo. Parang nagka-scarcity ba? Yes, oo. Yun na nga, ginamit nila yun para for replacement. At isa pa, tingin ko rin bikes racism and xenophobia Kasi, maliwanag parang ganun. Iniisip nila, ang mga Chinese hindi gumagamit, mga barat, at gagamit ng mga extender hanggat maaari. So, ang mga Chinese, pag sinabi, made in China, sabihin, di ba? Mga mahinang klase yan, substandard, di ba? Hindi yan gumagamit ng pork. Pusa ginagamit niyan. Alangan namang gumasos yan ng pangbili ng pork. Mahal ang pork. Kahit nung araw, ayon dun sa nakita kong article, talagang mahal na nun ng pork. Pero saan ka manghuhuli ng napakaraming pusa? Yun na nga yung kwento. Ito pa, di ba? Isipin mo, no? Iyan ang defense nila sa Mamunlok na kung gumagamit kami ng pusa, araw-araw, ubos na mga pusa. No one can sustain such 'di ba, such supply na kakailanganin namin para gamitin yung paggawa ng siopaw. Ito ang kwento rin. May nakakita daw sa Mamunlok or ewan ko basta kung saan mang Chinese restaurant 'yon. May nagdi-deliver daw ng mga pusa na naka-cage. Tapos tapos ididadali yung mga pusa sa loob ng restaurant. Pagbalik, syempre yung nakakita daw, puro na lang mga buntot, kuko, paa, ulo, yun daw yung tinatapon. Na-mutilate. Tapos dadalhin ulit daw ng van yun, paalis. So, yung mga dinadala lang daw dun. Grabe. Yun. Kaya dun kumalat yung sabi, siopaw daw is gawa sa pusa. Dun sa isang research na nalaman ko. Pero, kung iisipin mo, hindi lang naman yun yung sinasabi na, parang,
gawa dun yung ano eh, yung siopaw eh. Meron nga aso eh. Meron ako alam aso eh. Pero hindi naman, di ba, aso, no? Oo. Di, Mas ano yun ah. mas medyo gut churning. Sorry, pero sakpan ako ah. Ano ka ba? Dog lover ka ba? Oh, may dog kami. Ah, yeah. Gadget yun. Ayun, so, ayun na nga, edi, going back dun sa sinasabi ko. Ano yung experience mo tungkol naman dyan? Ano yung mga parang alam mo na urban legend regarding dun sa ano? Well, sa akin, naririnig ko naman siya dati pa. Hindi ako naniniwala kasi para sa akin, to see is to believe eh. Mhm. Pero kung sakali man, no, na yun na nga, sa ganang akin kasi, yung ano lang ng tao, parang yung kakayanan lang ng tao to afford yung pagkain na kaya niyang mabili para sa pamilya niya. At hindi naman siya napahamak. Okay lang siguro. Pero para malaman na yun yung ginamit, parang yun yung ano eh, yung parang questionable dun eh. Parang ganun. So kung pusa man at hindi ka namatay, okay lang, pero para sa akin, hindi na kailangan na anong pusa yung ginamit. So, paano ko ba sasabihin? Dinedefend ko lang na na kung affordable sa mga tao yung pagkain at hindi naman sila namatay, okay lang. Pero against din naman ako sa animal cruelty. Siyempre naman, di ba? I mean, isipin mo, one of our furry friends, di ba? Na, Napaka-popular na domestic animals na ano, friend parang, na natin yan, parang part of family. unthinkable, no? Unthinkable para... Napakasahod eh. Pero sa iba, they really think of it as meat lang eh. Kung sa panahon lang siguro ng yung kakapusan, yung a level of scarcity ng lipunan. Let's say famine. Oo. Baka possible pa maisip mo, ano? Sa sa panahon lang na ganun yung sitwasyon. Pero pag nakabawi naman yung pag-produce ng mga Pagkain, common oo. meat, Oo. no? Pork, beef, etc. Yeah. Siguro hindi na kailangan yung ganong alternative meat. Mhm. Ma-accept ko pa kung siguro kung cultured na rabbit, ganyan. Yeah. Okay. Pero pusa hindi. Hindi talaga. It's a no. It's a no. Oo. It's sorry, it's a no for me. Pare. Sorry, it's a no for me. Pero para sa mga napakarami nating dog lovers and cat lovers dyan, mga nakikinig sa atin, how would you react? Tanong ko lang, how would you ever react if you knew or you've known that what you're eating is cat meat? Ano kaya magiging reaction nyo? Comment down below, guys. Let me know how will you react if nalaman niyo na pusa yung kinakain niyo. Hindi natin alam, di ba? I mean, ako, sa akin siguro, I just sharing to you what would I react if ever malaman ko na pusa yun. Una, of course, disgust. Oh, Pero second, atake yung pagiging ko eh. Medyo may pagka-scientist ako eh. Ganun pala yung lasa. No? yun yung ko eh. And then, siguro baka hindi ko natapusin yung pagkain. Diba? Yeah. Paano, ito may senaryo ko sa'yo, Vikes. Nanliligaw ka sa chicks mo, napakagandang babae, hinainan ka ng siopaw. Hindi mo alam na pusa yung kinain mo, no? Pero yung magulang sinabi, nga pala, mahilig dyan yung daughter ko. Siopaw na pusa yan. Anong ang marereact mo? Well, syempre, kung nanliligaw ako, hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko, masarap. Kaharap ko yung magulang na nililigaw ko. Mahilig daw yung daughter niya ron. Pero, dying inside. Alam nyo na. Sa akin, sa akin, kung alam ko na, Yan sa animal cruelty ba? halimbawa, Ekis yun. may naisip ako, halimbawa, sabi nung magulang, ito, siopaw yung siopaw niyan, pusa.
Itong daughter ko, favorite niya yan. Tapos nalaman ko yung babae na nililigawan ko, makain ng siopaw na pusa. Out na ako! I'm out! Tapos, I should be the one who's eating pussy. Joke lang. Diba? Not you. Ekis. De. Ano Sa lang ibang yun? ano naman yun, Ibang konteksto naman yun. Diba? Pwede naman. Well. Ayun, so, what is the truth behind the siopaw na pusa? Isa rin sa nalaman kong research ay nag-check daw ang FDA natin. In fairness naman sa FDA natin, nag-conduct talaga sila ng research and inspections sa mga Chinese restaurant dyan sa Binondo. Ito, I'm speaking of it as a parang research ko to na noon pa nila to ginawa. They conducted it years ago, mga 1970s, 80s. Nag-check talaga daw sila. And they found nothing. Buti na lang. Wala naman talaga sila. So, parang talagang masasabi mo na yung kasabihan na yon about sa siopaw na pusa, ano lang yun, propaganda, black propaganda, xenophobia, and racism. Racist slur sa mga kaibigan at mga kababayan nating Chinoy or Chinese Filipino citizens. Yeah. Sa mga negosyo nila. Pero what could be the root no? Parang palaisipan pa rin di ba? Jealousy? Pagkaingit, greed. Diba? Maaari. Diba? Racist slur, and xenophobia, takot sila. Sana yung mga ganong klase na baka ma-outcompete sila, mga ganon. Yun yung parang pinaka-main reason. So, guys, if you know anything about the urban legend about siopaw meat, kung ano bang siopaw meat yun, if meron kayong mga idea or meron kayong kumbaga info kung ano mang information about doon, comment down below. Baka isa sa kanila yes. Well, hindi ko naman sinasabi. So let's discuss about it at the comment section, guys. So ayun, maraming salamat, and we are going to we're going to discuss naman on our next segment, which is the Mindstock Deathmatch after this break. Okay, we're back. So ayun nga, Bikes, now, ito na ang ating Mindstock Deathmatch. Now, we're going to talk about the infamous na laban na sinabi ko nung episode 1 and ginage namin in the board naman nung episode 2 kung sino ang mananalo between Multo versus Aswang. Oo, Bikes. And tayong dalawa ngayon, since ikaw ang aking episode 3 guest, we are going to discuss ano ang mangyayari kung maglaban yung dalawang supernatural entity na yon. What can be the outcome of such battle, di ba? Ikaw, tatanungin mo na kita, quick forecast. Tingin mo, sinong mananalo? Aswang o Multo? Tik-tik in particular, Para sa akin, well, bias ako sa Multo, syempre. Bakit ka bias sa Multo? Bakit meron ka bang stand sa Multo? Bakit may ano ka sa Multo? Mas pabor ka? Hindi naman sa aswang ako at takot ako sa Multo, pero well, may mga may mga napanood akong movies Okay. ng mga Multo na may malakas na spiritual energy syempre. At they can do parang shatter things or throw things na basta malakas yung parang ano ba tawag dun? Psychokinetic power. Oo, parang ganun. Psychokinesis, Basta yun, na may instances din na kaya nilang enable na hindi sila mahawakan ng kahit sino man. Of course, facing ang tawag Kasi, doon, di ba? And let's say meron silang kapangyarihan ng possession, which is pag sinapian ka, GG ka na. Parang hindi ko maano yun. Nasasapian ba yung aswang? Yan na nga, ito pag-uusapan natin ngayon. So, pag-uusapan natin this segment ng ating Mindstock Deathmatch. Bibigyan kita ng senaryo kung saan, paano nagkaroon ng laban o paano nagtagpo yung dalawa for the wildest circumstances na maglalaban silang dalawa. So, ito na nga.
Okay, so ang scenario is ganito, Vikes. I want your opinion about this. Ngayon, yung aswang, kilala natin sila, excuse me, kilala natin sila as hailing from the part of the country which is a little bit out in the south. Mga tipong Visayas and Mindanao. Yan, mas kilala yung Capiz, yan. Dahil pop culture reference, sinasabi nila, we're not saying na ang Capiz ay talagang aswang capital of the country, of the Philippines, pero ayon sa pop culture, dyan daw talaga nagagaling, di ba? So, we're going to... Kala ko sa bar. Ibang aswang pala yun. Ibang aswang yun, mga nangibibigay ng 150 yun. So, okay, let's say na our particular fighter, our particular aswang, hails from the beautiful province of Capiz. And, ang senaryo ay, siya ay nagpunta sa Manila, particularly in Quezon City, para mamasukan dahil hirap nga sila ron sa probinsya. Oh. Itong particular girl na to, na aswang natin, ano siya, alam niya, family niya ay aswang, pero pinipigilan niya dahil, syempre, hindi na ngayon aswang eh. We are in the modern age. Oh. Pero may urges siya minsan na to kill. Sometimes, livestock ang, para hindi sila makaperwisyo ng tao, buhay ng tao, livestock yung tinitira ng mga aswang na to. Dun sa make-up scenario natin na aswang. And then, so this particular girl aswang natin, she came from Capiz and then naghingi siya ng employer or pumasok siya sa employer niya dito sa Quezon City bilang isang chimay or yaya. Ngayon, isang gabi, hindi niya napigilan yung urges niyang mag-kill. So, ang ginawa niya, lumipad siya palabas ng kanilang bahay and sa isang particular drive sa Quezon City, may nakita siyang or eskinita or street, may nakita siyang babaeng nakatayo, nakaputi. No, habang lumilipad siya, Bikes, naisip niya, ito na yung pagkakataon niya. Kilala natin itong drive na to bilang isang popular na pop culture reference din again, na talagang kilalang lumalabas yung mga multo ron. Baka may idea kung anong drive to? O parang ano yun sa New Manila ba yan? Ito yung... Balete? Yes, correct. Na? Yan, correct. Yung sinasabi kong drive is yung Balete Drive sa Quezon City. So, nung lumilipad yung aswang, nasa taas na siya ng Balete Drive, nakita niya yung babaeng nakatayo doon. Sinugod niya ngayon. Ngayon, pag sugod niya, doon sa babaeng nakaputi, tumago siya. Dito na mag-i-start yung ating Mindstock Deathmatch. Anong mangyayari after pagsugod ng aswang doon sa multo? Ano tingin mo magiging reaction ng multo muna? Pagsugod sa kanya ng aswang. Well, kung ako yung multo, ewan ko kung may emotion pa rin natitira sa kanya. Para sa akin, mix eh. Kung, syempre tumago siya, ang tama niya, lupa. So parang, yun, ano siya. Nag-roll over siya rin sa... Nag-crash landing siya. Parang ganun eh. Oo. Di ko alam kung tumusok yung ulo na parang cartoons. So kung ako yung multo, syempre, matatawa ako kung ganun nga yung senaryo. Pero syempre, multo dahil ka. multo ako, may something Sa emotion. emotional. Ah. Parang yun nga, matatawa na, nalulungkot. Ewan. Kung meron man na sanity pa yung multo or consciousness, yun ang magiging of Kasi course. maawa reaction. ka eh. Oo. Why? But For why? we don't know reason. Parang ewan ko. No, parang syempre magtataka ka bakit may biglang bumabagsak sa lupa dito na nakatayo lang ako rito, nagmumuni-muni ako about sa kung bakit ako nandito, di ba? Ganun naman ang multo, di ba? Parang they stuck to us in our reality because of what they experience in their past life. Kaya kung sila saan nag-hold, sila diba? namatay o may binabantayan something. Yeah, hindi sila makapag-move on dun sa past na yun. No? So, ayun na nga. So, naiisip mo yung multo is parang magugulat siya or manghihinayang siya sa ginawa no. Sa akin, ang mangyayari niya, tingin ko, pagsugod ng aswang at nakita nga niya na, tumagos! Di ba? At tingin ko susunod na gagawin ng aswang. Tatry niya pa rin i-attack ulit. Since, yung aswang, powered by, instinct.
mas instinct na yung Instinctual drive na niya. siya, di ba? So, hindi niya na alam yata kung tao man yun o multo yung ina-attack niya. Basta, nakikita niya may figure of a person, ang instinct niya is to attack. Inflict parang damage, kill. Yung blood urges niya, yung pangangailangan niya sa dugo ang niya. Nangingibabaw. Yeah. And tingin ko parang dito sa matchup na to, pagkatapos atakihin ulit ng aswang yung multo, tingin ko this time gaganti na yung multo. Anong tingin mo gagawin ng multo pagka hindi pa rin tumitigil yung aswang sa pag-atake despite na nagfe-face lang yung mga attack niya rin sa multo? Tingin ko kasi may yung multo parang yun nga, psychokinesis. Siguro try niyang gumanti na to control things at To throw at the, o throw something Dun sa na aswang. makapagpapahinto dun sa pag-attack na aswang. atake ng aswang. O parang syempre try to exorcise. Sapian, parang ganon. So let's say sabihin na lang natin na ang ginawa nung multo is binato niya ng branch ng trio. May pinakamasahol na pwede mangyari. Binato niya ng malaking branch ng tree yung aswang. So, napatigil yung aswang, di ba? Tapos, sa akin, tingin ko, pagkabato ng aswang sa kanya, na-realize na ng aswang na hindi to particular na pangkaraniwang tao yung hina-attack niya. At tingin ko, merong chance para makaganti yung aswang dahil kahit ano gawin niya, hindi siya maka-attack Wala siyang na-inflict na physical damage dun sa multo Tingin ko kaya niyang madamage ang multo. Di ba pag ang multo sinasabi na nagagambala ang multo pag maingay, kapag may mga activities, di ba? Pero particularly ingay Nagagambala sila sa ingay. Katulad nga, di ba, pag New Year, nagpapaputok tayo para saan yun? Para palayasin yung masamang espiritu, di ba? Kasi ingay, nag-iingay tayo sa New Year. So tingin ko, ang particular na kahinaan ng mga multo is sound. Meron may innate skill ang mga aswang, particularly tik-tik. Yung salita mismo na tik-tik, yung tawag sa kanila, it's the sound that they create. Talaga? Tik-tik. Tik-tik is clicks. Clicks. Ang mga hayop na gumagamit ng clicks, yan yung mga hayop na gumagamit ng echolocation. And it makes sense, Bikes, na ang aswang na tik-tik gumagamit ng echolocation if we're going to be scientifical about it, Bikes, Okay. I think ang tik-tik na aswang, they use echolocation to target their enemies. And they can use it to make it high frequency or low frequency tik-tik clicks para malaman nila kung nasan in particular yung kanilang mga inaatake. So, paano madadamage ngayon ng tik-tik yung multo? This is what's gonna happen. Paano? Tataasan ng frequency ng tik-tik yung call niya. May volume controller ba? Hindi naman. Siyempre, tayo bilang tao, kaya din naman nating magtaas ang boses o Parang, mag-low boses, di ba? Amplifier, no? Oo. Amplify. Amplify! Flyer pala. Hindi. Yung Amplifier. kaya niyang itaas yung tinis ng boses niya. At lakasan. So, dahil nga, tingin ko may kahinaan ng multo sa mga ingay, yung frequency na kinikreate ng tik-tik, kaya niyang madamage yung multo. So, ang next scenario, nag-call yung tik-tik ng kanyang high frequency tik-tik call, na damage yung multo. Kala ko tumawag siya ng backup Alin yung aswang? Oo. Wala, siya lang, solo lang solo lang siya. If ever man meron din aswang, yes, pwedeng pumunta yung aswang doon for backup. Para Pero dalawa na since- silang gago. Dalawa sila makakaisas. Na hindi tinatamaan. Di ba? Alam mo yun? Para sila mga tanga. Kasi mag-isa lang siyang tanga na hindi niya matamaan Ayun na nga, so, tingin ko dun pa lang sa high frequency tik-tik call niya, na-damage niya yung aswang. I mean, yung multo. So, parang na-distort na unti yung multo. Parang nagulo siya. Di ba? Na-disturb siya. Ngayon, ano yung tingin mong gagawin ng multo nung na-damage siya nung high frequency call ng tik-tik? Ano tingin mo yung next move ng multo para mapatigil niya yung nakakabinging tik-tik frequency call nung aswang na yun? May narinig din ako or may nabasa ako na kaya niyang
mawala, no? Or Mag-invisible. sobrang bilis na kilos Ah. na hindi mo Like, speed of light, ganun. o parang Click. click lang. Tapos? Oo. Tapos, yun nga, mag-iba-iba ng ng Pwesto. Pwesto, o lugar. oo. Ah. parang ganun. Or, siguro, pwede siyang magtakip ng tenga niya. Ewan. No, hindi. Hindi na siya physical eh. So, any part na gagawin niya, tatagos pa rin yung high frequency sound. Or, pwede siyang magtago dun sa sa mansion. Tingin mo kaya, possible gamitin niya na yung super skill niya na possession? Pwede. Ayun nga, paano kaya yung itsura ng aswang na sinasapian? Di pa ako Parang nakakita ang na. lala ng itsura. Oo eh. Parang, Diba? aswang ako. May Kaya kaklase tayo dati. Sino yun? Wala naman. Wala. Pero, tawag dyan, isipin mo, aswang ako. Pero Naalala lang ako. multo rin ako at the same time. Paano kaya, kung sapian, tingin ko kaya niyang sapian eh. Kasi, wala naman pananampalataya sa Diyos. Nag-uhurumentadong Becky na na iniwan ng boyfriend niyang ano ba tawag doon? Afam. Na nangihinayang. Parang ganun, naglulupasay na iwan. Di ko ma-explain into words. Ang sahol. Sahol pare. Sa na itsura niya. Yak. Sa akin, tingin ko possible na masapian niya aswang. And, tingin mo ba, gagawin ng multo is, gagawin niya na masaktan yung aswang habang pinoposes niya aswang. Like, for example, humarang siya sa dumadaang sasakyan na nag-pass by sa, Pwede. para masagasaan niya aswang, and then, sabay alis siya rin sa Though, At sigurado ako, if ever man makasagasa ang sasakyan sa Balete Drive, hit and run yun na lang naman bumakaparoon po sa galaw ay mga multo. doon nga nang galing yung multo eh. Hit and run eh. Hit and run talaga yun, no? Yun yung product ng So tingin mo kaya, possible gawin ng multo yun possess, pasagasa, and then out na. Possible, Diba? Pwede. Kasi, though, halimaw tong aswang na to, Natin, physical body pa rin yun. Yes, yun nga yung kahinaan niya talaga. Hindi nga lang kumpleto. Kung ano. Kung ano maklase siya. Kung nakahati sa vertical o horizontal. Diba? Hindi natin masabi. Manananggal May physical lengthwise. body pa rin siya. Well, ito yung particular na song naman to is Tik-Tik naman. So, he's transforming into a full body monster naman eh. Ghoulish. O kaya, ano niya yung dila niya sa, di ba? Sa, Kable ng kuryente. Dilaan niya yung kuryente. Tapos, GG na, pare. GG na. So, any two scenarios na yun is sobrang talo na kagad yung ay yung Tik-Tik na. Yun lang. Either possession na pasagasa or possession pag itali niya sa kable na kuryente, hindi na ng Tik-Tik, tapos na. Ano yun yan ng droga? Taniman niya ng droga. Illegal possession. Ibang possession yun eh. Illegal possession Kasi yung common ngayon. Ingat tayo dyan. Ano kami, linis kami dito. Pag pumagtok hangin din, napaka-normal po namin tao. Anyway, so, wala nang takas yung aswang, no? I mean, after nito... Yun na ultimate skill niya na eh. Ultimate skill. And nagamit na rin ng aswang. Tingin ko, nagamit na rin ng aswang yung ultimate skill niya, which is yung Tik-Tik call. Yun na yun eh. Wala na anything siyang pwede ibigay eh. So, okay, let me ask you the question, the ultimate mind stuck question. Sinong mananalo sa laban ng multo at Tik-Tik ayon sa discussion natin? Multo o aswang? Syempre, I'll stick to my guns. Multo pa rin. Multo pa rin. And nalaman naman natin ngayon sa discussion natin na kung anong possible na pwedeng mangyari sa dalawa, di ba? And overwhelmingly, lahat ng klase na kayang gawin ng aswang is nonsense pagdating sa multo. Maliban sa isa, which is yung tingin ko high frequency sound. Pero despite all of that, tingin ko talaga, talo pa rin talaga yung aswang. And masasabi natin ngayon, on this episode of Mindstuck Deathmatch, our very first winner
ng ating deathmatch ay walang iba kundi ang multo. Yes! No? Wala talaga siyang wala talaga siyang magagawa. Oh. And para sa mga viewers and listeners natin dyan, sa mga nakakaalam, anong tingin nyo? Despite na nagkaroon na tayo ng official winner sa ating deathmatch, tingin nyo ba mayroon talagang laban yung aswang kahit papano, kahit man lang slight chance na manalo siya sa multo? Kung may ibang senaryo. Yeah, kung anong scenario yon, comment down below para kung if ever man mabigyan man lang natin ng laban yung multo. Oh. I mean yung aswang. Pero dito sa ating Mindstock Deathmatch, ayon dito sa pinag-usapan namin ni Viken, talagang discussion is favorably to the side of multo. Ay namang husga. Oo. Well, So, ayun guys, maraming salamat. Dun sa mga kaibigan natin dyan na mga hindi pa nakakapakinig ng ibang mga episodes natin, episode 1 and 2, yan, mapapakinggan nyo through Spotify. And kada pagkatapos ng audio upload ko through Spotify, after 1 week, katulad nito, mauuna to ngayon sa Spotify, after 1 week, may upload ko naman to sa YouTube channel natin. So, if ever guys na hindi nyo pa alam yung YouTube channel natin and nakita nyo na, like and subscribe and share para sa YouTube channel natin para naman updated kayo sa mga new episodes. At pagdating naman sa Spotify natin, just follow me para alam nyo kung may mga bago tayong episodes. And so, yun lang. Bikes, maraming salamat. GGG! Baka meron ka mga last few words para sa ating mga audiences and viewers. Shoutout lang listeners. pala sa mga tropa namin dyan sa yon. Mga tropa namin dyan sa parting Santa Mesa, Yan. saka sa tawag dito QC. Yan. Marami pa may need to mention Saka shoutouts pala sa mga tropa ko sa webcomics. Yan. Webcom. Abangan nyo yung mga bagong gawa ni Bikes na mga art and marami pang iba na mga pwede nating abangan na mga content from you na Bikes. Yeah. And para sa atin naman mga followers natin dyan, maraming salamat guys. This is your boy Amon and my homie Viken. We're going to say maraming salamat and peace! Peace, yo. Sayonara.